Kumusta mga kasaliksik? Sa kabila ng matibay na imahe ng People's Liberation Army, PLA, bilang tagapagtanggol ng Partido Komunista ng China, sumiklab ang mga ulat ng lihim na pag-aalsa ng ilang unit ng militar. Ayon sa mga insider, ang mga pag-aalsang ito ay tahasang pagtutol sa mga patakaran ni Pangulong Xi Jinping na kinikilala bilang isa sa pinakamaimpluwensiyang leader ng bansa. Ang mga ulat ng pag-aalsa ay nagmula sa iba't ibang bahagi ng China, kung saan sinasabing nagkaroon ng mga kilos protesta sa loob ng mga kampo militar. Ang mga sundalo, kabilang ang ilang opisyal, ay nagpakita ng pagsuway sa utos mula sa gobyerno. Ang naturang mga aksyon ay nagdulot ng alarma sa Beijing, na agad na kumilos upang sugpuin ang lumalawak na diskontento. Ayon sa mga ulat, ang mga sundalo ay bumatiko sa mga patakarang nagdulot ng hirap sa kanila, tulad ng limitasyon sa kanilang mga benepisyo, mahigpit na disiplina, at sa pilitang pakikilahok sa mga aktibidad na may kaugnayan sa politika. Ang hindi pagkakasundo sa hanay ng PLA ay hindi lamang nakakaapekto sa mga sundalo sa pinakamababang ranggo. Ang mga ulat ay nagmumungkahi na maging ang ilang mataas na opisyal ay tahimik na nagpapahayag ng kanilang pagkadismaya sa direksyon ng pamahalaan. Lumalawak ang hinaing na nagdudulot ng seryosong banta sa katatagan ng rehimen. Upang matugunan ito, nagpatupad ang gobyerno ng mas mahigpit na seguridad sa mga kampo militar. Ang mga checkpoint ay pinalakas at isinailalim sa masusing pagsisiyasat ang bawat galaw ng mga sundalo. Ang tanong ngayon ay kung hanggang kailan mapapanatili ng gobyerno ang kontrol sa isang institusyong itinuturing na haligi ng kanilang kapangyarihan. Bukod dito, ang mga opisyal ng militar ay inilagay sa ilalim ng mahigpit na pagmamanman. Ang bawat kilos nila ay binabantayan upang matiyak ang kanilang katapatan sa partido. Ang mga itinuturing na hindi mapagkakatiwalaan ay mabilis na inilipat sa ibang mga pwesto o tuluyang tinanggal sa serbisyo. Bagamat walang opisyal na pahayag mula sa gobyerno ng China, malinaw na ang mga hakbang na ito ay bahagi ng mas malawak na estratehiya upang maiwasan ang mas malaking pag-aalsa na maaaring magdulot ng hindi maibabalik na pinsala sa rehimen ni Xi Jinping. Sa kasalukuyan, nananatiling tahimik ang Beijing tungkol sa issue. Ngunit ang lumalawak na ulat ng hindi pagkakasundo sa loob ng PLA ay naglalagay ng malaking hamon sa liderato ng China. Sa gitna ng patuloy na ulat ng tensyon sa loob ng People's Liberation Army, PLA, inilunsad ni Pangulong Xi Jinping ang malawakang paglilitis at paglilinis sa hanay ng militar. Layunin nitong masugpo ang umano'y mga pagtataksil at korupsyon na nagdudulot ng panganib sa katatagan ng kanyang pamahalaan. Ang unang hakbang ng kampanyang ito ay ang paglilitis sa maraming mataas na opisyal ng PLA. Kabilang sa mga kaso ang mga paratang ng korupsyon, maling paggamit ng pondo, at pagkakasangkot sa mga aktibidad na itinuturing na kontra pamahalaan. Ang ilan sa mga opisyal ay nahatulan na ng matitinding parusa, kabilang ang pagkabilanggo at sa pilitang pagretiro. Ayon sa mga tagamasid, ang hakbang na ito ay bahagi ng mas malawak na kampanya ni Xi Jinping upang patahimikin ang mga kritiko sa loob ng militar. Kasabay ng paglilitis, isinasagawa ang malawakang paglilinis sa hanay ng PLA. Ang mga sundalong pinaghihinalaang hindi tapat sa pamahalaan ay inalis sa kanilang mga tungkulin at pinalitan ng mga itinuturing na mas tapat kay Xi Jinping. Ang hakbang na ito ay naglalayong tiyakin na ang bawat unit ng militar ay sumusunod sa direktiba ng Partido Komunista at hindi magpapasimula ng anumang kilos na maaaring magdulot ng kaguluhan. Bukod dito, pinalitan din ang ilang leader ng militar. Ang mga bago nilang pinuno ay kilalang malapit kay Xi Jinping at may reputasyon ng pagiging masunurin sa partido. Pinaniniwala ang bahagi ito ng estratehiya upang masiguro ang ganap na kontrol sa militar. Hindi lamang mga lider ang tinutukan, mahigpit ding parusa ang ipinapataw sa mga sundalo at opisyal na napatunayang sangkot sa mga aktibidad na kontra sa pamahalaan. Ang mga nagkasala ay sumasailalim sa masusing pagsisiyasat at tumatanggap ng mabibigat na kaparusahan bilang babala sa iba. Upang maiwasan ang pag-ulit ng ganitong insidente, pinalalakas ang ideolohikal na edukasyon sa loob ng PLA. Ayon sa ulat, inilunsad ang mga espesyal na programa upang palakasin ang pagkilala ng mga sundalo sa mga prinsipyo ng Partido Komunista.
Sa pamamagitan nito, inaasahang magbabalik loob ang PLA sa pagiging ganap na haligi ng rehimen ni Xi Jinping. Ang mga hakbang na ito ay nagpapakita ng determinasyon ng pamahalaan na panatilihin ang kontrol sa militar at sugpuin ang anumang banta sa kapangyarihan nito. Ngunit, kasabay ng mga aksyong ito ay ang patuloy na tanong. Hanggang saan ang kakayahan ng gobyerno na pigilan ang lumalawak na agwat sa pagitan ng pamahalaan at ng sarili nitong hukbo? Sa likod ng matinding kontrol at kampanya ng pamahalaan laban sa mga rebeldeng elemento sa loob ng People's Liberation Army, PLA, patuloy na lumalabas ang malalim na dahilan ng diskontento na bumabalot sa hanay ng militar. Ang mga hinaing na ito ay nagpapakita ng mas malawak na isyu na nag-ugat mula sa mga patakarang ipinatupad sa ilalim ng pamumuno ni Xi Jinping. Isa sa mga pangunahing sanhi ng hindi pagkakasundo ay ang mga patakarang pang-ekonomiya ni Xi Jinping na nagdulot ng malaking pagbabago sa pamumuhay ng maraming sundalo. Ang malawakang pagbawas sa pondo para sa mga benepisyo ng militar ay nakaapekto hindi lamang sa mga aktibong kawal, kundi pati na rin sa mga veterano. Ang kawalan ng sapat na suporta para sa kanilang mga pangangailangan tulad ng pabahay, serbisyong medikal at pensyon ay nagpalala sa kanilang nararamdamang kawalang halaga. Ang labis na pagkakasangkot ng militar sa politika ay isa pang dahilan ng tensyon sa hanay ng PLA. Ang patuloy na pagkakabuhol ng Partido Komunista sa mga operasyong militar ay nagdulot ng paghahati sa mga sundalo. Marami ang naniniwalang ang layunin ng militar ay dapat na nakatuon sa pambansang seguridad at hindi sa pagsisilbi bilang instrumento ng propaganda o panunupil sa mga mamamayan. Ang mga sundalong ito ay nakakaramdam ng pagkasiphayo dahil sa kanilang sapilitang partisipasyon sa mga gawaing pampulitika. Bukod dito, ang mga ulat ng paglabag sa karapatang pantao sa mga operasyong militar ay nagdulot ng moral na dilema sa ilang mga sundalo. Sa ilalim ng mahigpit na utos, napipilitan silang isagawa ang mga aksyong maaaring lumabag sa kanilang paniniwala o prinsipyo. Ang ganitong sitwasyon ay nagbubunga ng hindi lamang personal na hidwaan, kundi pati na rin ng pagdududa sa pamumuno ng gobyerno. Ang malalim na problema sa ekonomiya, politika, moralidad, at tradisyon ay naglalagay sa PLA sa gitna ng isang krisis na maaaring magdulot ng mas malalang hamon sa administrasyon ni Xi Jinping. Dagdag pa rito, nararamdaman sa hanay ng PLA ang pagkawala ng tradisyonal na halaga ng militar. Ang PLA na dati kinikilala bilang simbolo ng disiplina at karangalan ay unti-unting nagbabago sa ilalim ng mga reformang ipinapatupad ng kasalukuyang rehimen. Ang mga pagbabago sa istruktura at misyon ng PLA ay nagdudulot ng kalituhan sa mga sundalo na nag-aambag sa kanilang kawalang malasakit at kawalang tiwala sa pamumuno. Habang patuloy na itinatanggi ng gobyerno ang malawakang pag-aalsa, malinaw na ang mga ugat ng diskontento sa militar ay hindi lamang resulta ng pansamantalang issue. Ang lumalalang tensyon at diskontento sa loob ng People's Liberation Army, PLA, ay hindi lamang isang hamon sa rehimen ni Xi Jinping, kundi isa ring mahalagang salik na nagdudulot ng pag-aalala sa pandaigdigang antas. Habang nananatiling maingat ang China sa pagbubunyag ng mga detalye, ang mga ulat ng kaguluhan sa loob ng militar ay nagkakaroon ng malawakang epekto sa relasyon nito sa ibang bansa. Ang mga karatig bansa ng China, partikular ang mga kasapi ng Association of Southeast Asian Nations, ASEAN, at mga pangunahing kaalyado ng Estados Unidos sa rehiyon tulad ng Japan at South Korea, ay nagbabantay sa bawat galaw ng PLA. Ang hindi pagkakasundo sa hanay ng militar ay nagdudulot ng tanong sa kakayahan ng China na ipatupad ang mga estratehikong hakbang nito sa rehiyon. Nag-aalala ang mga bansang ito na ang mga internal na issue ng PLA ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang hakbang o kawalang katatagan sa rehiyonal na seguridad. Ang mga isyong ito ay may potensyal na magbago ng estratehikong posisyon ng China sa rehiyon. Kung hindi agad masosolusyonan, maaaring mawala ng lakas ang PLA sa pagpapatupad ng mga operasyong militar sa West Philippine Sea at iba pang pinag-aagawang teritoryo. Ang pagbabagong ito ay maaaring magbigay daan sa ibang bansa na palakasin ang kanilang presensya at magtaguyod ng bagong balanse ng kapangyarihan. Bukod pa rito, ang mga kaalyado ng China tulad ng Russia,
at ilang bansa sa gitnang silangan ay maaaring mawalan ng tiwala sa PLA. Ang kakulangan ng pagkakaisa at disiplina sa hanay ng militar ay naglalagay ng tanong sa pagiging maaasahan ng China bilang isang malakas at matatag na kaalyado. Ang pagkawala ng tiwalang ito ay maaaring magdulot ng pagbabago sa estratehiyang diplomatiko ng mga bansang umaasa sa suporta ng Beijing. Habang patuloy na itinanggi ng pamahalaan ng China ang mga isyong ito, ang epekto nito sa pandaigdigang relasyon ay hindi maitatanggi. Ang kakayahan ng Beijing na maibalik ang pagkakaisa at lakas ng PLA ay magiging mahalaga hindi lamang para sa panloob na katatagan, kundi pati na rin sa posisyon nito bilang isang pangunahing kapangyarihan sa pandaigdigang entablado. Samantala, maaaring samantalahin ng mga kalaban ng China, tulad ng Estados Unidos at India, ang kahinaang dulot ng mga internal na issue sa PLA. Ang ganitong sitwasyon ay nagbibigay ng pagkakataon para sa kanila na palakasin ang kanilang presensya sa rehiyon, lalo na sa mga lugar kung saan mayroong matagal ng tensyon sa teritoryo. Ang lahat ng ito ay nagdudulot ng muling pagsusuri sa ugnayang diplomatiko ng mga bansa sa China. Ang ilang mga bansa ay maaaring maglunsad ng mga panibagong estratehiya upang tiyakin na hindi sila maaapektuhan ng anumang hindi inaasahang hakbang ng PLA. Ang tiwalang nawala dahil sa mga ulat ng kaguluhan ay maaaring magtagal at magdulot ng malalim na pagbabago sa pandaigdigang relasyon ng Beijing. Sa gitna ng mga ulat ng kaguluhan at diskontento sa loob ng People's Liberation Army, PLA, mabilis na tumugon ang administrasyon ni Xi Jinping sa pamamagitan ng serye ng mahigpit na hakbang upang mapanatili ang kontrol at sugpuin ang anumang banta ng paghihimagsik. Isa sa mga pangunahing hakbang ay ang pagpapalakas ng propaganda sa pamamagitan ng state-controlled media. Pinalalakas ng gobyerno ang imahe ng pagkakaisa sa loob ng PLA. Ang mga balita tungkol sa tagumpay ng militar, mga kwento ng kabayanihan ng sundalo, at mga pahayag ng suporta mula sa mga lider ng partido ay ipinalalabas upang maibsan ang pagdududa ng publiko. Layunin nitong ipakita na nananatiling matatag ang PLA sa kabila ng mga ulat ng kaguluhan. Kasabay nito, ipinatupad ang batas militar sa ilang lugar na itinuturing na sentro ng diskontento. Ang mga kampo militar na may mga ulat ng pag-aalsa ay inilagay sa ilalim ng mas mahigpit na pagbabantay, at ang mga sibilyan sa kalapit na lugar ay sumasa ilalim sa mga checkpoint at curfew. Ang layunin ng mga hakbang na ito ay tiyakin na walang malawakang protesta o pag-aalsang magaganap. Isa pang hakbang na isinagawa ng pamahalaan ay ang mabilis na pag-aresto sa mga itinuturing na pinuno ng paghihimagsik. Ang mga sundalo at opisyal na pinaghihinalaang nangunguna sa kilos protesta o lumalabag sa utos ng gobyerno ay agad na inimbestigahan at inaresto. Ang mga ito ay isinailalim sa lihim na paglilitis na ang resulta ay hindi ibinabahagi sa publiko. Ang mabilis na pagtugon na ito ay naglalayong pigilan ang pagkalat ng kilusan sa ibang bahagi ng PLA. Bukod dito, mahigpit na censorship ang ipinatupad upang pigilan ang paglaganap ng impormasyon tungkol sa mga pag-aalsa. Ang social media at iba pang digital platforms ay masusing binabantayan upang tiyakin na walang mga balita o impormasyon ang makakalusot sa kontrol ng gobyerno. Ang sinumang mahuling nagpapakalat ng balita tungkol sa kaguluhan ay nahaharap sa mabibigat na parusa. Upang maiwasan ang paglala ng sitwasyon, inilunsad din ng gobyerno ang mga programa upang palakasin ang moral at katapatan ng mga sundalo. Ang mga aktibidad tulad ng espesyal na pagsasanay, bonus, at mga pampasiglang pahayag mula sa mataas na opisyal ay isinagawa upang maibalik ang tiwala ng mga sundalo sa pamahalaan. Sa mga kampo militar, pinapalaganap ang mga ideolohikal na aral ng Partido Komunista upang masiguro ang pagsunod ng PLA sa rehimen ni Xi Jinping. Habang nananatiling tahimik ang gobyerno ng China tungkol sa lawak ng diskontento, malinaw na ang mga hakbang na ito ay patunay ng seryosong banta na kinakaharap ng rehimen. Ang tanong ay kung ang mga hakbang na ito ay sapat upang pigilan ang mas malaking krisis o kung ito ay magdudulot ng higit pang pagkakawatak-watak sa loob ng PLA.